Hustisya, yan ang sigaw ng mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hiling nila sana umusad agad ang paglilitis ng ICC laban sa dating Pangulo sa The Hague, Netherlands. May balitang pambansa si Joy Gabrido ng Radyo Pilipinas. Damdamin na umiiyak ka dahil masaya ka. Sobra po ang kasiyahan namin, pero siyempre, hindi pa ganap. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Nanay Leore, ina ng dalawang biktima ng madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y kahit pa nasa jurisdiksyon na ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo. Sa ngayon, kailangan pa rin nilang magpakatatag para tuluyang makamit ang hustisya dahil hindi pa nagsisimula ang paglilitis laban kay Duterte. Kaya hiling nila sa mga taga-suporta ng dating Pangulo na bumabatikos sa kanila, hayaang gumulong ang hustisya. Kami ang biktima, hindi si Duterte ang biktima. Kasi pakiramdam po nila at pakiramdam ni Duterte at yung kanyang pamilya, yung tatay nila yung biktima. Hindi nila iniisip na kami namatayan. Samantalang yung tatay nila, although sabihin natin na nahuli, na-depart sa kanila, no? Pero ano na yun? Nahiwalay lang, hindi namatay. Bagamat may mga hakbang na maaaring gawin si Duterte gaya ng paghahain ng piyansa, umaasa si ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti na bibilis ang pag-usad ng kaso laban sa dating Pangulo. Hindi pa rin siyang magsabi na kailangang nasa labas ako. So, interim release ang tawag dyan. Right. So pwede... Pero, siyempre, para sa amin, gusto namin tuloy-tuloy na yung trial. At, kumbaga, wala nang mga patumpik-tumpik pa na kumbaga, pampa-delay lang. Samantala, nilinaw ni Conti na hindi obligado na dumalo sa paglilitis ang mga kaanak ng biktima sa The Hague dahil si Duterte naman ang nililitis ng ICC. Mula sa Radyo Pilipinas, ito si Joy Camarga Brido para sa Balitang Pambansa.